Panakip butas kung ilarawan ng ilang eksperto ang muling pagbuhay ng panukalang ibaba ang age of criminal liability. Palpak na sistema raw ang pagpaparusa sa mga bata kasunod ng malagim na school shooting sa Tacloban. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Mistulang knee-jerk reaction na walang siguradong resulta sa pagsugpo ng karahasan ang proposal na ibaba ang age of criminal liability para kay Attorney Barry Gutierrez, profesor ng criminal law sa University of the Philippines College of Law. I think that oversimplifies yung issue here. We should take a look at ano ba talaga ang nag-trigger ng incident na ito? Ano ba talaga yung mga causes might have contributed to this particular tragedy? While I agree that there are environmental factors that might contribute to exposing children to a culture of violence and therefore creating a particular mindset that might make them more likely to resort sa ganitong klaseng ano. I don't think that we can pick and choose. Kailangan natin tingnan uli holistically. Panag ni Gutierrez, understandable ang standing administrasyon na maging open sa panukalang ito dahil sa kinahinatnan ng Tacloban shooting incident. Pero ang malaking katanungan daw, ang pag-expose ba ng mga kabataang mas mababa sa 15 anyos sa mga kriminal na paglilitis ay pupuksa sa school violence? Hindi naman maintindihan ni Gutierrez ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat paigtingin ang intelligence gathering sa mga eskwelahan. Hindi naman daw kasi miyembro ng mga sindikato ang kabataan at kung tutuusin, ang kultura ng karahasan na pinaingay ng administrasyon ng kanyang amang si former President Rodrigo Duterte, salamin din ng mga karahasang nangyayari sa lipunan. One of the biggest elephants in the room is we just finished an administration where the president himself, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, was the one talking about killing on an almost daily basis, normalizing yung mass killing na nangyayari. So again, if we're looking at environmental factors, if we're looking at influences that might be detrimental sa ating mga bata with respect to the conversation on violence, why isn't anybody pointing that out? Isa pang tanong ni Gutierrez, bakit wala raw sa diskusyon ng usapin ng gun ownership and control, pati na rin ang psychosocial support sa mga eskwelahan? Ito raw ang dapat tinitingnan ng mga otoridad dahil hindi biro ang makahawak ng armas ang mga menor de edad. Payo ng criminal law professor, kung maghahanap ng solusyon ng gobyerno, dapat ay yung sasagot sa root causes ng karahasan. Tutol din ng Amnesty International sa pagbaba ng age of criminal liability dahil hindi lang naman daw ito usapin ng school violence. Ito raw ang consequence kapag itinuturing na normal ang kultura ng karahasan sa pamayanan, online at public spaces at kapag nakikitaan nila ng mga bata na walang pananagutan ang pang-aabuso. Ang tamang sagot daw ay ang paggawa ng mas matibay na child protection systems at pagtataguyod ng karapatang pantao na dapat makita ng mga bata. Paalala ng Amnesty International, dapat matigil na ang paghahanap ng gobyerno ng shortcut sa problema at kumprontahin ang systemic failure na pinag-ugatan ng Tacloban shooting. Dahil ang children in conflict with the law ay produkto raw ng lipunan kung saan palpak ang sistema. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.